Narito ang programang totoong-totoo, Tambayan sa DWIZ. Programang magliliwanag ng ilang mahahalagang mga issue. Tambayan sa DWIZ. At ngayon, narito na sila upang maghatid ng saya sa bawat Pilipino. Sa programang Tambayan sa DWIZ. Wala pa kami idea. Kasama mo dito sa programa that one. And Mr. Dion, magandang tanghali sa inyo lahat. Kwento sa bayan. We have a good program for you today. In the meantime, para din sa mga nakikinig sa atin sa Facebook Live and YouTube Live, wala po ang access ngayon sa phone line ng DWIZ. In the meantime, we're monitoring your comment on Facebook Live sa DWIZ. Follow na at saka sa DWIZ live streaming sa ating YouTube. Yung follow na kasi po on our Facebook. We will be monitoring your comments. Magandang tanghali ang lahat. Kami ay nag-remote broadcast ngayon para sa iyo. Let's practice social distancing. Practice social distancing. Di ba ito? Minikiling ng konti. Talaga, magandang tanghali na yun. Well, ano yung mga developments ngayon? Of course, ang biggest story pa rin natin is COVID-19. Paki-update. Never lang mag-update. COVID-19 update. Right now, ako na siya na age. 14? Plus. 1,400 plus. Pagka-breach na tayo, not only ng 1,000 mark, but we're heading for over 1,000. Alam po natin, base din sa mga algorithms sa mga partners at mga bansa. Alam po natin na once it breach the 500 mark, magiging geometric na po yung progression. Hindi po ito ang pagkukukan ng pattern. Ito po yung pinakamaitaas na abutin ng cases ng pandemic na ito. So, in the meantime, nakastawal po ng apology at DOH over the isa. Tungkol din sa panawagan nila ng mga volunteers at mabayaran ng allowances ng 500 pesos. Yung pangalawa, sa pagkakamali at hindi maliwanag ng announcement ng kanilang spokesman. Tungkol sa test nag-di umano'y 40% daw. Sabi nga nila. Sabi ng DOH, nagbigay po sila ng kanilang pagliliwanag na ang pinag-nag-representative ay hindi po ito yung bigay ng China. Umangal din po kasi ng statement ang embassy dito sa Manila. Yung 100,000 pesos na ginoon ay 100 very precise and chain reaction base. Ibig sabihin, dinidetect nito mismo yung virus. However, yung dinominate ng private foundation sa China, ito po ay rapid test of 40% rate of error in accurate. Kaya sinasabi nila
Ang sinasabi ay, yun nga, inaccurate. Pero inaccurate actually, yung statement nang ito'y sinabi, mga test kits from China, from China, ngunit hindi po ito, yung mga binigay ng Chinese government. Siyempre, mariba na naman, yung mga politiko, at sinasabi ko, ayan, masyado niya naman yung mga China, hindi pa kamusta, she complimented now, begging the president to find the foreign action to assist us in the fight against COVID. Well, I think that the statement of Senator, never mind that he went all over the place with the COVID-19 measure, is more weighty to some of the compulsive sa mga oposisyon, mga followers ng kaya. Hindi, kailangan ko na naman kasi pasensya lang po kung meron po kami technical difficulties. This is our maiden broadcast. This is Skype. We'll get better by tomorrow. Promise po yan. Hindi tayo inaayos natin. Maayos tayo na inaayos natin mga technical difficulties. Okay, meantime. So, how do we deal with the COVID crisis? Kaya nga nakikita natin na may ilang mga sablay, ang mga HHC, particular agency dito, ang DOH, diba? Ano yung mga talagang binabantayan during the pandemic, yung mga pagsasamantala, isang certificate to, ano yung mga klaseng pagsasamantala, one yung mga agitators, frequent yan, ang NPA, ang NPA, ang gano'n na sinayo natin, pera na din, pera ng gobyerno, yung ceasefire, gayon pa man, unilateral declaration, medyo mapamang din naman, dahil man na yung issue ko, yung sa yung That's how we are figuring out. Never mind. Nakikita mo ang importante or ang susayan natin sa mga bago. Draw. Mga nagawa na anyway, we're with us. Other side. We are doing everything para ayos na everything, para ayos natin ito from now on. Soundcheck. Ano na lang. Okay, diba? May sound para sa iyo doon. Wala rin daw. Hindi maganda signal yun, attorney. Right. Maeko. Hindi ka makadala sa signal. Isang round lang na gamit tayo. There's a round. Reklamo naman na lang po. Pag-reklamo na lang po ng danan. Mahina ang sound. Martin, makinig ka. Ayan, narinig. Naririnig mo na kami. Shocking. Narinig na. Kaya naman kayo ko. So, turn off the speaker search para sa test 1, 2, 3. Test 1. Baka ikaw yata may echo. Wala na, nakaalala na ako. Nakamute na ako. Anyway. 1, 2, 3. Wala naman daw sound. Walang sound? Broadcast niya pakilaya, sobrang hila ng sound. Laga ng video, chatting. Kaya namalis po muna ako doon. Ayun. May echo nga daw kasi merong feedback. Hihina ang sound. Paano hihina ang sound? Di ako nagsasalita. Actually, medyo mahina nga ang sound. Nag-i-echo daw. Okay, I will turn off my mic. I'm turning off my mic now. Ayan. May echo ba? Walang sound. May echo ba? Walang sound. You can turn off your mic lang. I know, but baka kasi ako yung... Okay na daw po. Sabi, okay na daw po. Hello. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oh yeah, there's so much static. 1, 2, 3. Kaya pa na yun. Ito yung fix, magulo yung sound yun. Okay? May something to do with it.
Anyway, dahil hindi tayo narinig, wala tayong gagawa. We will have to wait until we figure it out. Inaayos na Hindi tayo pwedeng magsalita, hindi tayo narinig. Alright. Okay, sure. Alright, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ready? Okay, balik na po tayo ulit dun sa ating broadcast. Editin po natin, may mga pending issues po natin ngayon dito sa pending issues natin on COVID-19. Unang-una ay yung possibility of agitation na nanggagaling sa mga insurgents o sa mga rebelde o mga gustong manamantala dito sa ating sa current disaster. Parati tayo dapat on guard sa ating yung mga gustong mag-rest o mag-take power, mag-take over sa government o mag-destabilize nito. Yeah. At saka, yung mga chismis pa rin, halimbawa, kagaya nung nag-crash, ginagawan ng storya na naglalabas ng mga gamot from the Philippines to other places na hindi naman yun ang buo. And when you confront these people with the facts, they won't answer you, will ignore you, and that is the attitude of a fake newser. Yan yung mga taong ganyan. So, let's exercise self-discipline. Na kung nakakita tayo ng mga ganito, let's not talk immediately. Huwag tayo magsalita o mag-react agad. Kundi makinig muna. That is what I do every day today. Na pagka mayroon akong nabasa tungkol doon sa crash o tungkol doon sa gamot na test kits na pinadala ng China, I don't say anything immediately. Oh, well, maybe because this account was suspended, but I had another account. I was using another account and still I was practicing discipline there. At ganun siguro ang gawin natin para kumunti yung mga siraulo sa social media. Di ba? Oo. Yung pagkakalat po ng fake news ay matinding pinagbabawal na ngayon ng ating gobyerno at nag-aaresto na po sila. Halimbawa, sa Cebu, nag-aaresto na po sila, naka-2 arrests na po. At very recently, may isang abogado na inaresto po for posting fake news. Abogado pa naman. I think hindi fake news, mga pangalan ng mga infected people. Yung fake news yung sa Cebu, tapos yung abogado po ay nag-violate ng Data Privacy Act at nag-post po ng mga pangalan ng mga pasyente, mga taong nag-test positive dito sa COVID-19. Kung kaya medyo malaking problema yan. He could be disbarred for it. So, Diyan, nasan ka ngayon? Ay, ito lang naman ako. Narinig ko Oh, kayo ng wala, ayos. wala May akong konting audio echo dyan. lang talaga. Mahina yung audio mo diyan. Diyan, wala akong audio. Wala akong audio? Mic, turn on your mic. On naman yung mic ko. Wala, I can't hear you. Oh, okay, which is weird. Wala pa rin. Teka lang. Alright. Yan. yung boses ko. Anyway, yes. Okay. Ano pa yung isang gusto natin pa? Good news naman tayo. Kamusta yung Gava Gives drive ni Reset? Shout out kay Reset pala. Si Crisette po ang nag-post pero kasali lahat dito si Mark Lopez, Dr. Ethel Pineda, kami po sa Luminous ay sumali din po. In 26 hours nakuha na natin yung goal natin of 2.2 million pesos para makabili po ng face masks, so surgical masks, para sa ating for a few of our hospitals, particularly Tabella and primarily mga government hospitals, kung sa ngayon ay walang-wala at kulang na kulang ang kanilang mga PPEs, face masks, surgical masks, any form of protective supplies. Wala po sila, nauubusan na sila pati ng gloves. Nahihirapan na rin po mag-source ng mga hospital. And then consider na mabagal po kasi ang procurement system, lalong-lalo na ng gobyerno ngayon, lalong-lalo na ng gobyerno. At even may emergency powers ng ating Pangulo, it is temporary for the supplies start kicking in. So, tumulong po kami and 2.2 million pesos in 26 hours. Ang ginawa po lang namin, nag-decide kami, ituloy na lang yung fund drive na ito kasi tuloy-tuloy din po dahil disposable itong mga supplies na ito, tuloy-tuloy po yung pangangailangan nito. Therefore,
we have to keep on with the fun life. Aware kami na magkakaroon din eventually ng donor fatigue. Pero hopefully before that happens, mabigyan natin yung mga kailangan ng hospitals na lang dito sa General Vita. Sa sobrang hindi na ng sitwasyon, marami sa mga hospital na they have to turn away patients dahil nawala silang protective equipment or protective supplies. Well, okay, may personal knowledge base. Leon, kwento mo kung ano nangyari sa'yo, yung mga turning away of patients happen. Ano kasi kahapon na yon. Nung isang araw, dinala namin yung mom namin sa ospital. Tapos, hindi kami tinanggap kasi parang iniinis din ang COVID daw. Pero para sa akin, hindi ko rin sila masisi kasi mahirap na raw yung ano. Pero hindi naman COVID yung sintomas. Talaga nag-high blood lang talaga siya. So nakita ko rin na kung paano i-decline din yung ibang mga tao na pupunta sa ospital. Kami siguro nakaliwa kami, yung panlima, siya kami tinanggap. So, chinek siya, tapos nung naayos na, pinalis din naman siya. Alright, saan na yung nasa gitna natin diyan, nawawala siya. Baka Anyway, anyway, that is a real situation, yung kinikwento ni Leon. napakahirap. And that is why, kung halimbawa, meron tayong mga kakilala na na-infect, na merong symptoms, Oo. i-report natin siguro, but kung hindi naman seryoso, yung kakahinga naman, ano ang unang titingnan natin pagka merong insidente, na merong may sakit sa bahay, titingnan natin kung nakakahinga yan siya na maayos. Okay? Kung hindi yan siya namumutla, ibig sabihin may circulation pa siya ng kanyang dugo. At saka conscious. Okay? So, kailangan ng huminga, mulat, nakakakilala, the person na knows kung nasa siya, kung sino siya, and all that. At saka hindi siya namumutla, hindi yan dumudugo, person is not bleeding. Kung ganyan lang, i-report natin, and then, obserbahan na mag-normalize muna bago natin siya ibiyahe. Kasi baka sa biyahe mas stress yung pasyente, at pagdating mo doon sa hospital, baka i-turn back pa ng maraming hospital. So, ang maigi siguro gawin, this is only my suggestion, I am not a doctor, pero sa planning to hospital mind, tatawag muna sa hospital kung ahead of time, bago dalhin doon, bago pumunta doon. Kung makakasagot ang hospital, mas mabuti. Kung hindi, we find another way. But taking a patient immediately to the hospital in this situation probably is not a very good. That does not give a more benefit or advantage kaysa sa you pick the person at home and make sure na humihinga yan, na hindi nag-bleed, na namumutla, at saka namulat siya para hindi kayo ikot-ikot dyan at ito-turn back ng mga hospital. So we find out kung anong hospital tayo pupunta na sigurado tayong tatanggapin ang ating pasyente. Okay. So, para dun sa mga nagtataka ko po, nababasa namin yung mga comments ninyo. Taran! Kaya din namin mag-block. Loko lang. Yes. Okay. Well. So, anyway, ang point natin dito is that we have to watch out for agitation din. Diba? Marami talagang problema. Hindi natin maiiwasan na sa sobrang dami ng problema ng gobyerno, meron talagang mananamantala dyan. So, pag either iti-twist yung news, magiging fake news, o kaya they'll take one fact, katulad ng ginawa ng supposed commentarista, supposed analyst dito sa GMA. At Sino yung expert ng geopolitics? si supposedly expert, kumuha siya ng isang isolated fact. Yung sinabi ng spokesman ng DOH na mayroon ng defectivity yung test kits na galing sa China. Kapag hinarush at sinabi na, ayan, kasi ang China nagbigay ng mga test kits na hindi accurate, etc. Teka muna, saan ba tayo kukuha ng test kit? Teka ng US na kumukuha din sa China. Kasi yung polymerase chain reaction na test kit that are very accurate, ay gawa ng China yun. Sila po yung nag-invento para ma-detect kung at the time is possible virus. Okay? So,
mag-ingat tayo sa mga ganong klaseng news. It almost caused a rift in a diplomatic relationship between Philippines and China. Kasi umangal ang Chinese embassy. Dahil yung sinabi ng spokesman, nagmukhang parang sinasabi na nagbigay pa kayo. When it turns out, hindi po nang gagawin ng Chinese embassy, yung directive supposedly inaccurate na test kits. Alright. Ano pa, yung plane crash. Ang daming namahanan, ang daming nagsasabi na, tingnan niyo yung nangyayari. Ano ba to? May lumalabas, may lumalabas na gamot. Gamot, pinapadala sa ibang bansa. Kasi nagkamali yung isang broadsheet at ang sinabi, ang dala-dala nitong eroplano ay supplies. Ang tunay na kwento, itong eroplano na ito ay naghahatid ng supplies for the DOH going to the provinces, sa mga regional hospitals. On this particular mission, nung ito yung nag-crash, nagme-medevac sila. Ito sa medical evacuation of a patient, yung pasyente po, ay dahil Pinoy, may US citizen na, Pinay, may US citizen na, at ang kanyang asawa na isang Canadian citizen. Tapos kasama doktor, nurse, patient assistant, at saka yung crew, pilot, co-pilot, at isang attendant. Walo po sila lahat patay, but it was not a mission to deliver supplies away from the country or out of the country. At kung tatandaan po natin ang policy natin, ng mga Pilipino na balikbayan na gustong umuwi, they can do so at any time. Umuwi sa kanilang migrated country, yung country kung saan sila nag-immigrate. So there's really nothing wrong here except that it was a huge tragedy. It was an accident. It was an accident at ang maraming namatay. Pero imbis na mag-concentrate doon, ano yung mga lumabas na tanong? VIP ba yun? VIP ba yun? Parang sinasabi na, was this person getting special benefits? Yung kaya, nandun siya sa isang private plane. Ito po ay isang Pinay, ordinaryong citizen, na naging US citizen na gusto mong umalis dahil nga isa sa kanila may sakit. Pero hindi po natin maaaring kalkalin kung ano man yung sakit na yun. At hindi rin po natin maaaring dapat pinapublish ang mga pangalan nila because these are very good citizens. And yet, yung mga lumabas at pangungusap-usapan tungkol din sa crash na ito was very unkind. Both to the patient and the family and all of those who died in that plane crash, parang lumalabas na, was there something illegal going on? Bakit po yun ang pinapresent natin? Parang po ng COVID-19 ngayon. Marami pong problema. Well, I don't understand why it is something that is suspicious when people there died, when medical service personnel died. Anong iisipin na, anong i-ascribe nating masama sa mga yan? Mga doktor ngayon ang mga bayani. Ang mga nurse ngayon ang mga bayani. Tapos ngayon, pagdudahan nyo, namatay na nga yan sila, babayikan nyo pa ng kung ano-ano yung kanilang pangalan at buhay. Diba? Palpak eh. Can you please spare some kindness? Lalo-lalo na, kahedya po ito. Hindi po, imagine, nagpabasa po ng mga kamag-anak nila, yung mga yung mga nagdadalang hati sa pagkamatay ng mga taong ito. Tapos ang makikita nila sa social media, all of these unkind speculations na wala namang pong basehan in fact or even in fiction. Pwede ba? Balita ko, kakilala ni Conrad, yung piloto. Is that right? Klase niya raw. In other words, people who had nothing to do with all this politics involving COVID-19 died in that incident. And for us to invent all these stories without any basis at all, with all the cruelty that we do not care, are hurting people, is not only showing us that we are callous people. We are showing the world that we are unorganized, that we are chaotic government. Well, it is clear na medyo may chaos dito dahil sa incompetent leadership ng mga ilang sa atin. But so far, we are doing well under the circumstances. Some other bigger countries are more fucked up than we are. Like the US, like New York is going to hell right now. And even then,
We cannot afford to be cruel to them because those are human lives and there are many Filipinos in New York na hindi tayo pwedeng maging kalos at this time because we know that any time, any day, this can happen to us. And all that is left for us to do right now is not to bite each other, but to be kind and to help and to provide good thoughts for each other. Halimbawa, may isa pa pong halimbawa before we go on break. Nag-fundraising po kami at hanap po kami ng mga supplies as cheap as we can get them. Nung pinost po namin yung presyo ng face masks at 1,100 pesos per box, una, binabalahura talaga kami at sinasabi, napaka-overpriced naman yun. Unang-una, akala nila, it was 1,100 pesos per mask. So sabi ko, teka, hindi comprehension naman. So nung umalis na, sabi nila, na 50 pieces sa isang box, 22 pesos. Meron pang mga hindi na kontento at galit na galit. Bakit natin tinutulungan yung mga orders na yan? Bakit hindi ninyo nire-report? Bakit bumibili pa kayo dyan? Bakit tinutulungan nyo pang mag-profit itong mga to? First of all, ang suggested retail price po ng surgical masks is 28 pesos per mask. So mura pa yung nakuha namin. Second, ang ibig sabihin ng hoarding ay pagka 1 million pieces na po, 1 million boxes ng surgical masks ang nasa bodega. Pagka 10,000, ayon kay Capsec Nograles, hindi pa po kinoconsider na hoarding yan. Ngayon, ang suggested retail price is 28 pesos per mask at pwede ka pang tumaas ng konti dyan, 1 or 2 pesos, let's say you sell it at 30, 31 pesos, hindi pa po kinoconsider na overpriced yan. So, inalagaan naman namin at naghanap ka talaga kami ng pinakamura talaga at yung nandito na sa Pilipinas kasi nga, kailangan itong mga surgical masks na ito last week pa. Nag-makeshift na po yung mga doktor natin at magkakasakit na po sila. Hindi natin pwedeng pabayaan yan. Kaya pa man, meron pa rin gustong manira. Meron pa rin gustong magsabi na masyadong mahal yan at 22 pesos. Eh, wala na binibili namin at 5 pesos. Noon po, wala pa pong COVID-19. Noon po, hindi man naubos ng buha ng China kung saan ginagawa ang mga mask na to, naubos po nila. At ngayon, buti nga gumagawa na rin po uli. Ngayon, ang dami nagsasabi, wala bang gumagawa niyan locally? Wala po. Wala pa po, hindi pa po nakakahabol ang production. Kaya ang kailangan natin, we needed them as early as last week. Tapos sasabihin nyo, huwag kami bumili. Anong gagawin namin? Papabayaan namin yung mga doktor mamatay? Well, pero kayong gagawa, just ignore these idiots. Never mind that they are your followers, never mind that they are whoever the hell they are. If we think that they are just getting in the way, let's ignore them. Di ba? I mean, what can they do? Sabi nga ni Ma'am Anis, kanila daw ay 35 Hong Kong dollars na ang isang surgical mask. Pero Hindi mo manipis ang mask. Surgical, hindi pa N95 yun. $1 dollars. So, guys, it's either you help or you get out of the way. Oh yeah, just shut up. Yan yung pwede natin gawin dyan. Don't get in the way of the people who are helping. Ganun na lang po yun. At saka huwag nyo naman i-demoralize yung mga taong Oo tumutulong. nga. Yung mga, na gusto lang ang mag-donate, papagalitan nyo pa. And by the way, pakilook up naman po yung terms na hoarding at saka overpricing at saka profiteering. Eh kaya nga hindi nakukulong yung kinukuhaan namin, eh dahil hindi sila profiteering, dahil hindi sila hoarding, at hindi sila over the suggested retail price. Let's talk about that. What is hoarding? Yung number na involved sa hoarding of things vary. Hindi yan siya pare-pareho. Dito, in this case, ay ilang boxes na kailangan? Ilang boxes ang kailangan para consider na 1 million. 1 million boxes. So, those are small boxes like this. Pag may isang million ka na naka-impact dyan na you are not doing anything about it, may presumption. Okay, na halimbawa, pag reklamo ka, ni-rate ka, nahanap yung isang million na boxes, may presumption ng batas na you are hoarding it. And hoarding by that is not what is being punished. What is being punished is the intent to make money
out of all these things that you are hoarding, to the detriment, the disadvantage of everyone else. Okay? So, kahit na mahanapin sa bodega mo, isang bilyong pack, pero ang intention naman is hinihintay ang nabayaran kami, we're selling that at this price, at this justifiable or reasonable price. That's hoarding. Hoarding is a thing that should be determined by the court, not by you people, not by us, not by anybody named Hidarian or whoever the hell he is. It is not up to anyone to say that people are engaged in hoarding or in taking advantage of the situation in relation to the prices of things. Manood lang tayo sa mga ganyan. Manood lang tayo. Let's not spread talk or rumors about hoarding and all that stuff, especially when we do not know what the hell it is anyway in the first place. Natutuwa ako dun sa mga comments kasi naririnig na nila tayo. Oo nga, sa YouTube narinig tayo. Okay, magbabalik po ang tambayan. We're going into a break. Magbabalik kami. Ang oras natin, 12:33 ng tanghali. Tambayang sa DWIZ. Muli nating balikan. Tambayang sa DWIZ. Ito. Okay. Ito na meron. Magandang tanghali. Nagbabalik po kami ngayon sa Tambayan. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Kasama ko po sa programa Attorney Osam Aled Paglinawan at saka si Dian Malano. Osam. Hello. I cannot see you on my monitor. So it's just a letter S. Okay. Oo nga eh. Yeah, sorry. May nag-ayos kasi ako ng headset. Hopefully, I sound better. Gusto ko pong batiin ang mga taong nakatambay dito sa ating YouTube. Nicholas Jr., Sambuanga Hermosa, Chev, CHEV, Comet Colper, Nicholas Jr. Real, PH Sports Guy, Melly Villanueva, and Eliazar Fincalero. Sino po ba? Musikerang Panday, of course, the Jack Swong. So, maraming salamat sa pagtatambay dito sa atin sa YouTube. Doon sa naman sa ating nasa Facebook, Ma'am Annie, Ma'am Kimi, Ma'am Janet, Lynn Cabrera, ang Tukyerong Puyat, Marlon Diego. Hindi ko pa nakikita yung iba kasi parang ang hina ng ating comments dito sa Facebook Live. Maraming salamat sa pagtambay, kasama kami ulit. Balik tayo dito sa balitang COVID-19. Meron pang isa pang issue na dahil po nananamantala sa takot at panganib na dudulot itong COVID-19. Meron mga unscrupulous na tao na mag-o-offer ng cures. Mag-o-offer sila ng ito, panangga ito sa COVID-19. O ito, antiviral ito. O kaya makakarinig tayo na suddenly meron na daw sa Japan, meron na daw sa Russia, meron na sa kung ano-anong lugar. May mananamantala dito at sasabihin, bakit wala pa tayo nun? I-approve na natin kaagad. Dalihan na natin, tama na, huwag na tayo mag-testing. O i-make sure na natin kaagad yan. Guys, please, matuto tayo dun sa Dengvaxia scare natin. Hindi scare eh. Sa Dengvaxia, nag-shortcut po tayo ng mga testing parameters at saka the number of tests that had to be done bago po maging guinea pigs yung ating mga estudyante. Dahil po sa mga shortcuts na ito, hanggang ngayon, hindi po natin pwedeng tanggapin ang Dengvaxia as a vaccine dahil nga may correlation na sila sa over 100 deaths of the school children. Hindi lang dahil sa hindi tama yung pagkaayos nito, ngunit dahil sa kakulangan din ng testing. May dahilan po kung bakit meron tayong FDA. May dahilan po kung bakit ganun yung mga protocols natin for testing. Lalo-lalo na for things that are going to be used on humans. Ina-attack natin dito ay isang virus. So, importante po, hindi lang po yung testing yan, but before the medicine is even created for marketing, meron tinatawag na publications yan at saka peer reviews. Yun yung magiging basihan ng mga prinsipyo ng paghahalo ng mga gamot na ito. At saka yung magiging resulta nito sa tinatawag natin wet lab or sa lab experimentation. Hindi po natin maaaring madaliin ang isang cure. Dahil kung binibigay natin sa tao yan,
something that can be used as a cure can also work against us. In the 1960s and early 70s, merong minarket na isang gamot for morning sickness, ang tawag thalidomide. At ang nangyari po ay nag-cause ito ng halos isang henerasyon ng birth defects. So, ito po ang naging basihan dun sa mga testing protocols. One of the reasons kung bakit very stringent ang ating testing protocols for anything that is supposed to be curative or therapeutic para sa atin. Huwag po tayong magmadali, huwag po tayong mag-isip na dinadaya tayo ng mga government agencies or sobrang bagal when actually ang sumusunod lang doon sa proseso. Oo, extraordinary times ito. At in some instances, pwede rin naman nating madaliin ng konti. But under no circumstances should we break the protocols para lang ma-assuage yung takot ng mga tao. Because we might be, jumping from the frying pan into the fire. Ahmed? Yeah. Maraming mga tsamba na pinapangarap tayo. Halimbawa, doon sa isang, I think it's Baguio, na ang order doon is lahat mga proven na approved na ng FDA ng mga gamot. Kung makakatulong, gamitin nyo. Yan ang instruction na sa mga doktor. So, but you have to remember that the drugs that they are talking about are already approved by the FDA for other diseases. Hindi yan kagaya nito mga bagong fly-by-night na mga kung sino tong doktor na to na nangiinit kung ano-anong halo-halo na yan. Ang tinutukoy dito, halimbawa sa Baguio, ay particular drug, okay, in itself, not in admixture with any other thing, should be tried on patients of COVID-19. Itong taong ito, isang taong doktor na to, na ginagawa niya, ipinaghalo-halo niya itong mga to. Now, when you mix together drugs, that is now an entirely different chemical. That is not the same as the constituent chemicals na ipinaghalo niya. So that when you inject that into a person, that is an entirely new drug. That drug hasn't been vetted by the FDA, ay delikado yan. Magkaka-impact sa situation tayo ulit dyan. So, it is not as easy as saying na biogesic lang naman at portal yan, pinagsama eh. We do not know what kind of monster it is when you mix biogesic and portal. Diba? So we have to be careful about that, and we cannot join the bandwagon and asking the government na i-approve na agad-agad yan. Because these are chemicals, and chemicals really kill people. Okay. So yung mga nakikita ko po at naghihinanakit ang ilan sa ating mga katambay dito sa isang government agency na di umano'y dapat in charge sa information. Pero mukhang papatay-patay sa kanilang trabaho at na-fill in po yung gap na iniiwan nila ng mga vloggers na yung mga masisipag man lang ba mag-monitor dun sa issuances ng government agencies. Hindi niyo ba napapansin na meron namang information coming from the government agencies pero walang nagko-collate? I-collate na lang ipagsasama-sama sa isang lugar at saka i-explain. Halimbawa, yung mga bagong rules. Kailangan pa bang paulit-ulit na nagpo-press con ang IATF at paulit-ulit nagsasabing dapat ipalusot yung produkto, dapat pinapalusot ang cargo, dapat pinapalusot ang medical personnel, hindi dapat may ganitong ID pang hinihingi, etc. Pero paulit-ulit na sila yung sumasagot samantalang an efficient government agency in charge of disseminating information such as but not limited to the PCOO, the PIA, and other affiliated agencies. Kung efficient lang po ito, malaking mababawas sa takot ng taong bayan at saka sa pagsusunod sa alituntunin na ini-issue ng IATF. Gayon pa man, since hindi natin pwedeng pabayaan na may gap dito sa information, tuloy-tuloy po tayo, yung mga nasa media at saka nasa social media para maghatid ng impormasyon sa mga sumusunod sa amin. Ay, pinahihirapan tayo ni Andanar. Lalo na pag pinahihirapan tayo ni Secretary Andanar.
Although to be fair, ang sabi, staff daw niya, di daw alam ni Martin na ganito nangyayari. Paalam nyo, kalampagin natin ang mga PCOO sites. So, Dahil nga dyan, kaya tayo ay naka-broadcast ngayon sa ating mga bahay-bahay, nagka-practice ng social distancing. Salamat po, Secretary Matthew. Ang dala at kanyang staff. hindi ako nagpapasalamat. Well, parang Walking Dead ang nangyayari dito eh. Parang si Duque is a Walking Dead person. Walang alam ang nangyayari dito sa paligid. Si Andalar, ganun din. Yung isa pa pong paliwanag na binigay ng DOH over the weekend, yung hindi na pinapapasok yung mga Chinese doctors dito sa Pilipinas. At si Teddy Boy Locsin, si Secretary Teddy Boy Locsin, nagwawala na sa Twitter, papasukin nyo, tapos sunod na mura. Pero may sinabi si DOH tungkol dyan, di ba? Sinabi ni DOH Secretary kay Atty. Larry Gadon na chinismis naman sa amin, ay nagka-misunderstanding lang, pumayag naman po sila. Ang usapan na lang is kung sino mag-provide ng translator. At sinabi ng Chinese Embassy sila na daw po. Gayon pa man, ang liit na bagay yung translators eh. Super duper liit. Parang ang feeling ko, there's something here na nagkasabit-sabit pa rin. Gayon pa man, sige, kung inaayos ninyo, fine, inaayos ninyo. Pero during the period na natagalan, na antala yung mga doktor na kailangan natin dito sa bayan natin, lalo-lalo na, our doctors are dying. We have to know what's going on, what are we doing wrong, what else we can do better, how we're going to get through this. Kasi sa totoo lang, hindi pa ito yung worst. Padating pa lang. So, kailangan natin maayos ito. Habol na nga to, catch up na nga to, late na nga tayo eh. Pero, ewan ko, naka-quarantine si Secretary Duque. In fact, si Dr. Salvan, naka-quarantine din. Hindi ko malalaman yan kung hindi ko napansin ang sipag-sipag niya mag-Twitter. Yun pala, kaya ang sipag mag-Twitter ni Dr. Salvan, naka-quarantine na rin siya. Siya po yung ating dalubhasa sa molecular biology na nagko-consult doon sa kinakonsult ng DOH. So, yung on the point of the translators, I think that the doctors that we are expecting from China are research doctors. yes. Hindi yung treatment na nag-asikaso ng mga pasyente araw-araw. I think that what we are expecting from China are experts in the field of research in combating COVID-19. So that I think hindi immediately necessary ang translator because they would just be thinking and finding solutions to coming up with a kind of vaccine or drug na generally are expressed in the language of science, which are numbers and symbols. Chemistry, anywhere you go, would look like chemistry. There is probably no separate book for Chinese people when they do study chemistry, when they say this is a bond of carbon and oxygen and hydrate and whatever. These symbols are universal. So, hindi yan kailangan translator dyan. So, these Chinese experts will be useful here even if we do not have immediately translators who will be available for them. So, Dito yung mga translators ang available. pero, may maraming available dito. Hindi, ang problema is 5 po kasi ang dialekto ng Chinese language. Diba? May Mandarin. Ang pinaka-common na ginagamit dito sa Pilipinas si Fujian. Pero ang pinaka-common sa China is Mandarin. So kung marami naman din tayong Mandarin na translators, kailangan po ay, paano ba to? Na mapapalagay yung Chinese Embassy. Malaking bagay po kasi, mamaya, ang difference kasi, dahil tonal language ang Chinese, malaki yung difference kasi, magkamali ka lang ng tone yung horse nagiging mother or yung mother nagiging horse. So, ganun kaliit lang yung difference. Actually, And we're talking about medical procedures, medicines, etc. Mahalagang mahalaga na maliwanag yung translations. Well, I think that these Chinese experts are intelligent people such that
when you do mispronounce the word mother and therefore Horse. becomes a horse, they will probably understand that you're probably talking about my mother and not my horse. Oo, pero I don't think, ano din kasi, yung Chinese embassy din kasi is concerned. So, it's possible na ang hold up isn't with the DOH itself. It might also be with the Chinese embassy. Gayun pa man, bigyan na lang muna natin ang benefit of the doubt until we get the real story behind this. Although, sa totoo lang ha, nagwawala si Sec Teddy Boy. But even he says right now na inaayos na po. So, okay. Sige, given. Meron kami pareho kami ng sakit ni Teddy Boy. Ano yan? Okay, pagmura sa isang araw, nagbulyong kami. Pag hindi kayo nakapagmura, yung Monday. Kaya pagmura talaga. So, akala siguro ng mga tao na nagbuwala na kami. No, normal lang yun. So, tingnan natin. May mga nagtutol kasi din sa ibang sa ibang sites natin. Don't forget po, nakapag-like and share na po ba kayo both sa YouTube at saka sa Facebook Live. Ngayon ko lang kasi na-share. Kaya tumaas na bigla yung mga number ng mga katambay dito. So ulitin po natin ang mga nananamantala nitong panahon na ito. Yung mga agitators na gustong umagaw ng pwesto, gustong mag-destabilize para further undermine nila ang gobyerno nito with the end in sight na sila ay magte-take over. Pangalawa po, yung mga scammers, charlatans, yung mga gustong may binibenta, whether ang binibenta nila ay produkto o binibenta nila yung sarili nilang popularity, katulad ng mga so-called analysts dyan, mga geopolitics analysts, ganyan. Ang binibenta nila is their so-called popularity, their so-called, paano ba to? Expertise, na hindi naman talaga expertise, at saka hindi naman binabase sa facts yung kanilang opinion. Ang mga taong to ay nananamantala dito sa ating sitwasyon. Watch out for them, watch out for the agitators, watch out for the scammers, watch out for the fake news. Tayo din po, pangangalagaan natin ang sarili natin na hindi tayo nagpo-post or repost ng mga fake news. Hindi tayo nadadala dun sa mga matatamis na pangako ng mga taong nagsasabi, ako, I have the cure. Or ako, I have the answer. Kala ko yung organizational, ka nito at hindi dapat itong mga taong dyan. Remember, yung ibang nag-agitate din sa atin, baka naman gusto nila yung pwesto na pinapavacate nila. So, ingat-ingat din tayo sa mga ganyan. Yung iba, sa pakan blues yata ang gusto. Ako meron akong kilala. Na? Nakapag-wait daw siya ng 36,000 pesos. 36 million. 36 million ba? Sino yung mga tao? 36 million. Kaya gano'n ka katagal na Ano na ito? Huli ko na subukan yan, sapakan yan. Hindi pwede. Yung hindi, yung isa pa yung ganyan, yung pagbebenta na kami, tumutulong lang kayo, wala kayo ginawa, kundi manira, etc. Pero hindi pa paninira rin yung sinasabi na kami nagtatrabaho lang. Unlike yung isang tao dyan, natutulog-tulog. Paninira din po yun. Pag-undermine din po yan ng autoridad ng ating Pangulo. Paninirang puri sa kanya. And for what? To what end? Para magmukhang santo yung isang tao na supposedly nakapag-raise ng 36 million, hindi naman niya pera yon. At nanggagaling sa mga so-called partners or partner NGOs na pagka dumaan dun sa NGO na yun, wala na tayong pagkakataon na humingi ng accounting dahil hindi naman government ang dinonata nila. Ay, alam ko na yung Tama. Tama natin ng Vice President. Di ba? Uy, mahilig siya pumatner ng partner ng iba. Di ba? So, mag-iingat lang tayo na we don't fall for these things. Of course, meron na yun dyan yung mga partisanship. Meron na dyan yung mga syempre, kabilang parlor yung mga humahanas ng gano'n. Alam na natin, ang purpose nila talaga is susunod, 2022, baka kandidato itong marunong mag-raise daw ng 36 million na hindi naman niya pera at kiniklaim niya na nanggaling sa kanya yung donations dito ng mga face masks at iba pang PPEs doon sa mga government hospitals. Ganito lang yan. Ako, welcome yung mga donations, pero huwag niyong iisipin na naniniwala kami sa mga hanas niyo. Ang oras, 12:58. Words, Dion. 4 minutes. Word. Okay. Please stay at home. Tulad ng kwento ko kanina, ang hirap magkasakit.
hindi may pera ka man o wala, ang hirap kasi hindi mo alam kung tanggapin ka sa ospital. So please stay at home. Mhm. Yun. Ahmed. Ano po, ang mga kambing ko ay hindi nagkasakit ng COVID-19. Kasi hindi na kung kahit rin. sila ng damo, Hindi na rin dito. yan Para ikaw. personally. Ayan. Kaya palagi yung kumakain ng gulay, at bayaan niya yung ligo-ligo na yung anak ng tilapia. Hindi naman pwedeng lumabas, so hindi ka lang maligo. Dito lang sa bahay. Ay, maligo ka tapos. Okay, maraming salamat sa pagtambay kasama sa amin ngayong araw na ito, ang tabayanan ng susunod na programa, pero hindi ko nakikita kung ano yung susunod na programa. The Heart of Business yata. So, maraming salamat. By tomorrow po, ayos-ayusin namin yung mga technical difficulties na ito. Diyan, hindi ka na dito. Ay, wait lang. Teka lang. Maraming salamat sa pagtambay tomorrow. Don't forget to like and share. Sumali na yung mga dogs. Okay, maraming salamat. Don't forget to like and share, and we will be back tomorrow. Meron na karambola at saka tambayan tomorrow. Pipilitin talaga namin to give you another show by tomorrow. Maraming salamat. See you. Tambayan sa DWIZ. Start out.